show you paradise, but hang on just a little longer. Hi guys, magandang araw sa inyo. So this is part 2 ng Sorsogon adventure namin. Kahapon ay nasa Matnog kami. Ngayon naman ay isamahan nyo ako pumunta sa Bacon, Sorsogon. Kilala ang Bacon, Sorsogon sa mga white sand beaches nito. Pero ang pupuntahan natin ay ang bukod tanging isla na tinatawag na Paguriran Island. Ang Paguriran Island ay matatagpuan sa Barangay Sawanga, Bacon, Sorsogon. Kilala ito sa malaparaisong tanawin na binubuo ng puting bahangin at matutulis na rock formations. Pag titingnan mo sa labas, parang ordinaryong isla lang ito, pero sa gitna nito ay meron itong lagoon. Actually, na-picture na rin ito sa KMJS 5 years ago. So ayun na nga guys, samahan nyo ako sa maikling video na ito at explore ang Paguriran Island. After ng ilang minuto, dumating na kami sa Paguriran Island. Wala na pala kaming nakuhang cottage dahil wala nang available. Kaya naganap na lang kami ng table sa tabi ng dagat. At saka day tour nga lang pala kami dito. Pagdating pala namin dito, low tide na kaya nakalabas ng mga bato. Pag high tide naman, napupuno ng tubig ang paligid ng isla. Ang pangunahing attraction talaga dito ay ang lagoon kasi minsan wala itong tubig. Depende sa tide kung high tide or low tide. At dahil low tide, naglakad-lakad na lang kami para mapunta ng isla at makita ang lagoon. Nga pala, pag high tide, mayroong mga bangka na pwede magatid at sumundo sa mga turista. Pero as much as possible, iwasan nyo na abutin kayo dito ng high tide. So ayan nga guys yung lagoon. Mababaw lang yung tubig dahil sa low tide. Kapag nag-high tide naman, tumataas din yung tubig dyan. Ayan pala yung lalakarin nyo papunta sa isla. Na yun nga, in case tumaas yung tubig, ihatid kayo ng bangkero dyan o susundin kayo ng bangkero dyan. Basta inform nyo lang sila. Pwede kayo mag-explore dito at umakyat sa mga bato. Pero mag-ingat lang kayo kasi matutulis yung bato dito. So magdala kayo ng underwater shoes or makapal na tsinelas. Kasi nga sa tulis ng bato dito, baka mabutas yung tsinelas niyo. Guys, pagkatapos namin dito sa kabilang side, dito naman kami sa kabilang side nag-explore. Ito yung lagoon. Pwede kayo mag-swimming dyan sa gilid or dun sa may parang kuweba. Pwede pa dyan mag-swimming. Kaso nga lang, sa oras na ito is pabalik na yung tubig. Kaya delikado na sa kabilang side nito mag-swimming dahil sa malakas na yung alon. Dati umaakit kami dun sa kabila tapos tumatalong kami dun sa malalim na part. Pero ngayon siguro bawal na yun dahil nga sa delikado. So ayun, nag-explore muna kami ng isla. Baka may hindi pa kami napupuntahan dito or baka may hindi pa kami nakikita na view. So ayan, kung saan kami dyan lumusot at kung ano yung nakita namin na mga pwede namin explorein. So ayan, nandito na naman kami sa another view deck para makita yung lagoon. So medyo umuulan na nito kaya bumaba na kami, baka mabasa kami. So ayan nga yung view ng Paguriran Island. After namin mag-explore sa isla, bumaba na kami at naligo na lang muna habang inaantay yung pagbalik ng tubig dahil mag-high tide na to paghapon.
So ayan nga guys, medyo pabalik na dito yung tubig at meron ng bangkerong naka-standby sa gusto sumakay. Pagkatapos namin maligo, hinintay muna namin ang sunset at naglakad-lakad muna para makita ang paligid. Kasabay ng pagtaas ng tubig ang mga seaweeds at ang mga basura. Talagang mahalaga ang pagiging responsable sa ating kalikasan. Ang mga basura na itinatapon natin sa dagat ay maaaring bumalik sa atin sa iba't ibang paraan. Isa itong paalala na kailangan natin pangalagaan ang ating kapaligiran at maging responsable sa pagtatapon ng mga basura. Huwag natin hayaan masira ang kalikasan dahil sa ating kapabayaan. Ayun lang guys, salamat sa panonood. If you like the video, please subscribe.